ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga makapaniwala itong si Gabo. Nakita niya si Samantha na nakikipagbakbakan sa mga tauhan ng mga Zafra. Paulit-ulit siyang pinapaulanan ng bala. Kaya hindi naman kinaya ni Gabo na tingnan na lamang itong si Samantha habang duguan na ang dalaga. Dito siya umarangkada. Pinagtanggol niya si Samantha. Ikinagulat ni Samantha sa kanyang huling titig dito bago mawala ang kanyang ulirat. Ay nakita niya ang mukha ni Gabo. Inakala ni Samantha na ito na ang huli niyang pagkakataong mabuhay sa mundo sapagkat wala naman talaga siyang laban sa mga Zafra lalo't hindi niya napaghandaan ang naturang laban. Kaya naman minabuti ni Gabo na itabi itong si Samantha at itago pansamantala habang siya muna ang sumasalo sa mga bala na ibinabato ng mga Zafra dito kay Samantha. Nakipaglaban si Gabo. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan ni Lucas at nang wala ng tauhang natitira si Lucas ay pinili na nga nilang umatras sa laban. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon itong si Gabo na tulungan si Samantha at dalhin ito sa kanilang tahanan. Ikinagulat pa ni Mang Rudy dahil biglangang lumabas mula sa bubong itong si Gabo. Dahilan para masira na naman ang kanilang bubong. Para bang walang nangyari kay Gabo. Normal na normal ang pananamit, hindi tulad ng nagmula siya doon kay Tatang bago ito sumabak sa misyon, ay talaga namang pormadong-pormado. Kaya naman nagulat si Rudy kung bakit may daladalang babae itong si Gabo. Dito niya sinabi na nakita niya ang babaeng walang malay, kaya tinulungan niya dahil baka ano pa ang mangyari dito sa dalaga sa daan. Hintayin na lamang daw umano nila itong magising at kapag nagising na ito ay pwede na nila itong paalisin. Subalit tila mas masakit pa yata sa ulo ni Rudy ang problemang dinadala ngayon nitong si Gabo dahil namumukhaan niya ang batang daladala nga nitong si Ricardo noon at parang may pagkakahawig pa ito kay Samantha. Kaya tinanong ni Rudy kung saan niya napulot ang babae. Subalit hindi na nga dinitali pa nitong si Gabo dahil ang kanya ay mapag-isa at matitigan itong si Samantha habang nasa kanilang tahanan ito ngayon. Wala ngang malay itong si Sam dahil sa tindi ng kanyang tama. Agad siyang ginamot nito lalong-lalo na sa mga kaibigan nitong si Gabo. Kaya naman ikinagulat pa ni Tolitz dahil para bang kumuha lang ng panibagong pakakainin itong si Gabo. Lalong-lalo na't galit na galit itong si Aling Betchay. Ngunit paliwanag ni Gabo na may trabaho na siya. Hindi na kailangan pa nilang mag-isip pa ng perang pakakainin sa araw-araw dahil kaya niya na umano itong sustentuhan. Samantalang kinabukasan, madaling araw, ay dito nga tinititigan ni Gabo si Samantha na parabang isang mahalagang bagay para rito. Tuwang-tuwa si Gabo dahil akala niya talaga ay mapapasa kanya na itong si Samantha. At nang muntik niya na nga itong halikan ay biglangang nagising si Samantha at nasampal na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Sinabi ni Samantha na pinagnanasaan siya ni Gabo. Ngunit anya pa ni Gabo na hindi siya ganoong klaseng lalaki. Sa katunayan, siya pa nga ang nagligtas kay Samantha dahil kung hindi siya iniligtas dito ay baka wala na siya ngayon at pinaglalamayan na siya sa kanilang bahay. Kaya naman nagpapasalamat si Samantha at dito niya na tinanong si Gabo kung sino nga ba talaga siya at bakit bigla nga raw umano siyang pasulput-sulput. Ngunit itong si Gabo ay hindi niya na sinagot pa ang mga katanungan ni Samantha. Binigyan niya ng kape ito at pansamantalang dinala sa kanilang sala. Habang nag-uusap sila ay dito nga tinatanong ni Gabo kung bakit galit na galit ang mga Zafra sa kanya. Sinabi ni Samantha na kaya ito galit na galit ay dahil nakakulong ngayon ang kanyang notorious na anak na itong si Victor. Matindi umano ang galit ng kanyang mga magulang kay Samantha dahil sa nangyari.
hindi umano siya titigil hanggat hindi napakukulong ang may sala, lalong-lalo na ang kanilang buong angkan. Nawala na umano si Mr. Chan dahil tinambangan ito, kasama rin ang kanyang mga kasamahan. Nawalan din ng buhay ang kanyang Team Bravo dahil sa pagdepensa kay Mr. Chan. Subalit sa huli ay tuluyan na nga ring pinaslang at pinatahimik itong si Mr. Chan ng mga Zafra dahil tanging si Mr. Chan lamang sana ang magdidiim dito kay Victor para tuluyan na itong hindi makalaya. At dahil wala na si Mr. Chan ay siguradong makakatakas muli itong si Victor dahil kayang-kaya naman talagang piyansahan ng mga Zafra itong si Victor sa loob ng bilangguan.